Good day, everyone. This is me, your teacher Isel, and today we will be discussing another type of prose entitled Binibining Patupats. But before we proceed to our main topic, let's have first a short motivation entitled Who Says. So this type of motivation is a quote said by a famous or a known person. So here it is. The quotation says, "He who does not love his own language is worse than an animal and a smelly fish." So who do you think says this type of quotation? So let's find out in the next page. Alright, it's Dr. Jose P. Rizal. So this type of quotation has a deep connection to our discussion or topic to explore, or how it is being related to the prose Binibining Patupats. So you will figure it out at the end or during our discussion about the prose of how it is being important or how it is being valuable or meaningful to us. Since we already come up with our motivation, I sincerely ask a permission to everyone here. So let me speak our own language, since this type of topic is very traditional and we must use or we must speak our own language, just what Dr. Jose P. Rizal said. If it is okay to you, naway sa ganon magkakaintindihan, magkakaunawaan, at higit sa lahat, napahalagahan natin ang wikang ating sinilangan. At ngayon, aking tatalakayin ang mga bokabularyo na nakapaloob sa isang tuluyang Miss Patupats upang mas labis nating maintindihan ang mga nakasulat dito. Una ay ang Miss Patupats. In English, it derived from her wide hip, which is a force to fit in a very tight pencil-cut skirt that made her no less than that of a patupat or suman sa ibas that was tightly wrapped in a banana leaf. Pangalawa ay ang kolorete. In English, it is a makeup. Pero sa Tagalog, ito ay pampaganda or pampapula sa pisngi. Pangatlo ay "Me no entende el Pampango," or in English, "I don't understand Kapampangan." The next one is "Me no entende ese Castellano," or in English, "I also do not understand Spanish." Next one is "Por qué rir," or in English, "Why are you laughing?" Next one is "Por el champurrado," in English, "For the champurrado." Next is "Me no vuelve en esta casa," in English or in Tagalog, "Hindi ako babalik sa bayan na ito." The next one is the "velada," in Tagalog, "Pesta." Palasak means widespread, laganap, or ginagamit ng marami. Susot, in English, become less or smaller. Umpukan means maraming tao. Visobeo, in Tagalog, ito ay galing sa Mount Vesuvius, soma stratovolcano na matatagpuan sa Gulf of Naples sa Campania, Italy, na may 9 kilometro pa silangan. Kaya humangon na tayo sa place description na tatalakayin mismo ni Binibining Kwambut. Place description. Bacolor or Bacolod in Kapampangan means highland, was once the cultural capital of the province.
The author's background: Juan Crisostomo Soto. He was a journalist, a poet, a playwright, and a revolutionary under the pen name Crisot. Born on Bacolor, Pampanga on January 27, 1867, died on July 12, 1981 at the age of 51. Known as the father of Pampanga literature, wrote no less than 50 plays. Soto married twice. His first wife was Julia Amaida, who bore him 6 children. Julia died in 1903. His second wife was Rosario Palma, bore him 4 children. Next is Lourdes H. Vidal, Regional 3 Pampanga. Vidal writes 3 languages: Kapampangan, Tagalog, and English. She taught in the English and Filipino departments of the Ateneo de Manila University. Binibining Patupats ni Juan Crisostomo Soto na isinalin sa Filipino ni Lourdes H. Vidal. Punong-puno ng kolorete ang mukha ng dalagang si Miss Yeyeng. Sabi nila, ipinanganak ang kanyang mga magulang sa sulok ng Pampanga, sa pinakamaliit na bayan nito. Dahil dito, Pilipinas si Miss Yeyeng mula ulo hanggang paa. At kahit sa kadulu-duluhan ng kanyang buhok, Kapampangan siya. Dahil mahirap lang sila, pagtitinda ang ikinabubuhay. Nakikita si Miss Yeyeng na sunong ang ginataan o kaya bitso-bitso na inilalako niya sa mga sugalan. Nagdalagang walang pagbabago sa buhay nitong binibini. Natapos ang revolusyon, nagbukas ng paralan ang pamahalaang militar ng Amerika at dito pinagturo ang mga sundalong Amerikano. Nangyaring si Miss Yeyeng pa noon, wala pang binibini, ay nagkaroon ng suking sundalo. Inakit ng sundalong mag-aaral ang dalaga sa paralang kanyang pinagtuturuan upang magkaintindihan sila. Sa kanilang pag-uusap, nag-i-Ingles ang sundalo. Nagkapampangan si Miss Yeyeng, kaya napilitan siyang mag-aral. Pagkaraan ng ilang buwan, nagsasalita na ng Ingles si Miss Yeyeng. Paglipas ng 8 buwan, amuki ng gurong kawal. Ipinahatid siya sa isang bayan kung saan siya pinagturo. Noong nagtuturo na doon, pinahangan niya ang taong bayan dahil nakikita nilang mas marunong siya ng Ingles kaysa sa kanila. Ganyan lumipas ang panahon. Halos hindi na nagsasalita si Miss Yeyeng ng Kapampangan. Dahil sabi niya ay nakalimutan na niya. Matigas daw ang Kapampangan at nababaluktot ang kanyang dila. Kaya kailanman hindi na siya makapagsalita ng tuwid at nauutal siya. Nagkalabitan ang mga maalam na nakakilala sa kanya pagkarinig nito. Pinalitan tuloy ang kanyang pangalan at pinangalanan siya na matunog at umaalingasaw na Miss Patupats. Pangalang hango sa malapad niyang balakang na pilit na iniipit sa pahang mahigpit na ginagamit niya. Kaya wala siyang iniwan sa patupat o suman sa ibas na mahigpit ang balot. Magmula noon, ito ang pangalang ibinansag sa kanya at nakalimutan nilang tuluyan ang Yeyeng, ang malambing niyang palayaw. Ang Miss Patupats ang naging palasak. Ganito ng ganito ang buhay. Hindi nagtagal, lumabas ang Emanga Biran, pahayagang Kapampangan sa Bacoor. Sa isang pesta o velada sa bayang X, na kung saan dumalo si Miss Patupats. Binasa ito. Lumapit siya, ngunit nang makita na Kapampangan ang binabasa, lumabi ng kaunti, umiling at nagsabi, "Meno intende el Pampango. Meno intende ese Castellano, Miss." Sabi naman ng isang susot, ginagad ang kanyang tono.
Napangiti lahat ng nasa umpukan at sapagkat may pinag-aralan sila. Hindi na nila ipinakita ang pagkaaliw nila sa binibini. At ito namang babaeng kahit alam na parang tinutukso na siya, ay nagpatuloy din at sabi, "Sa katunayan, totoong nahihirapan na akong bumigkas ng Kapampangan, lalo na kung binabasa ko." Dito sa iilang salitang binigkas niya, sumama lahat ang iba't ibang wika na tala salitang bulgar na ang Ingles, Kastila, Tagalog na pinaghalo-halo niyang walang kawawaan. Hindi na nakapagpigil ang mga nakarinig. Napatawa sila ng malakas. Nagalit si Miss Patupats. Hinarap ang mga tumatawa at sabi niya, "Por querer? Por el champurado, miss," sabi ng unang sumagot. Lalong lumakas ang halakhak ng mga nakakinig at nag-init ang pakiramdam ni Miss Patupats. Isa sa mga nakatayo ang nagsabi ng ganito, "Hindi kayo dapat magtaka kung hindi na marunong ng Kapampangan si Miss Patupats. Una, dahil matagal na siyang nakisama sa mga kawal ng Amerikano. Pangalawa, hindi na siya Kapampangan. Katunayan, Miss Patupats ang kanyang pangalan." Noon na sumabog ang bulkan, putok na ubod ng lakas, sumabog ang kaldero ni Miss Patupats. At mula sa bunganga niyang naglalawa, lumabas ang lagablab na bisobeo o ang lahat ng maruruming salita sa Kapampangan. Bigla niyang pinagsama-sama sa nag-aapoy na bunganga. "Walang hiya! Magnanakaw! Tagalason anak!" sabi sa tinurang wikang Kapampangan. "Aba, Kapampangan pala siya," sabi ng mga nakarinig. "Oo, hindi niyo ba alam?" sabi ng nakakilala sa kanya. "Anak siya ng matandang Gudyong Pakbong ng aking kanayon." Napahalakhak na malakas ang mga nanonood. Napaiyak na si Miss Patupats at sa pagpunas ng kanyang tumutulong luha, sumama ang makapal niyang pulbo sa pisngi. Lumitaw ang likas niyang kulay. Maitim pa siya sa duhat. Nang makita ito ng mga nanonood, lalo na silang napatawa at nagsabi, "Aba, maitim pala siya. Oo, Amerikanang negra siya." Sigawan, palakpak, halakhakan ang narinig noon. Hindi na nakatiis si Miss Patupats. Nagkandara pa sa paglabas sa daan at sabi niya, "Meno velve en esta casa. Paalam, Miss hindi marunong ng Kapampangan. Paalam, Miss Alice Roosevelt. Paalam, Miss Patupats." Ganyan nila pinagtulong-tulungan at ang kawawang yeyeng ay umalis na pabulong-bulong na parang asong ulol. Napakarami ng mga Miss Patupats sa panahon ngayon. Hindi na sila marunong ng Kapampangan o ikinakahiya na nila ang Kapampangan dahil nakakapagsalita na sila ng Ingles na champurado. Alam kong madali lang inyong naiintindihan ang isang tuluyan or prose kasi ito ay nakasulat sa or isinalin ito sa lingwaheng Pilipino. Kaya mas madali nating naintindihan at nauunawaan ito. At ang susunod ay ang mga literary analysis na ipapaalam sa atin ni Bini Bining Kwambo. Literary analysis. The characters are Miss Yeyeng or Binibining Masapats, the American soldier, and the town fox o Cavaryo. The plot is a woman named Miss Yeyeng, a
Kapampangan who claimed to have forgotten how to speak her native language after she was convinced by an American soldier to learn and be able to communicate in English better, in which on her own demise humiliated herself in the end. Next is the setting of the story. The time is the American period. The place are School of Bacolor, Pampanga, and the Gambling Place. The theme of the story are exploration of identity, social class, consequences of vanity and pride. The conflict of the story are character versus self and character versus society. The tone of the story are realism and rumination, and the point of view of the story is the second person. Next is moral lesson. First is do not pretend to be someone who you are not. Be proud of your own dialect. Well, my own understanding about this one is that do not pretend to be someone that you are not, just to impress others. Because as you get older, one day you will realize that you could have had a better quality of life just being your best self. And just be proud of your own dialect. Next is one who never looks back in the beginning will never get to his destination. Jose Rizal once said. So it means look back. Remember those who helped you thus far in your journey without appreciation of the efforts of others. You will not make spiritual progress or reach your goal or reach your destination in life. Para sa konklusyon, ang kabuuang mensahe nito ay mababasa natin sa kasabihang, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paroroonan. Ang kasabihang ito ay sumasang-ayon at tumpak sa istoryang Binibining Patupats. Naway, hindi ko sinasabing mali o masama ang matuto ng iba't ibang lingwahe. Dahil kung babasihan natin ito sa realidad, ay malaki ang naitutulong nito sa pang-araw-araw na buhay, na kung saan ay makikipagtalastasan ka sa mga tao hindi lang sa Pinas, pati na rin sa ibang bansa. Dagdag rin dito ang isang kasabihang, one language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way. Oo, ang lingwaheng ating kinalakihan ay siyang nagdidikta at nagpapatunay na ako o tayo ay Pilipino. Maaari tayong gumamit ng ibang salita, ngunit hindi natin kalimutan ang lingwaheng hinabilin sa atin. Hindi katulad ni Miss Patupats na nagbibigay ng masamang impluwensya sa mga tao ukol sa kung paano gampanin ng maayos at hindi nakakapanira. Si Miss Patupats kasi ay nag-iwan ng salitang hindi sumang-ayon sa mga tao. Gaya ng pagsabi niyang nakalimutan na niya ang Kapampangan o kaya't nababaluktot ang kanyang dila sa tuwing binibigkas niya ito. Hindi dapat sa ganitong paraan. Siyempre, maiinis o magagalit mismo ang mga taong nakarinig nito kasi kapwa Kapampangan mo sila eh. Gayunpaman, itong Binibining Patupats ay nagbigay sa atin ng aral kung paano pahalagahan ang wikang kinagisnan upang hindi ka o tayo matulad kay Miss Patupats na pinagtutulungan at pinagtatawanan sa huli. Yun lamang po at sana maging gabay ito para sa maayos at tamang pamaraan upang maiwasang umuwing luhaan at magsisi sa hulihan. Salamat sa pakikinig at maligayang araw sa ating lahat. Bye-bye!